Nagluto nga pala ako ng chili garlic corned beef. Para sa akin, ganitong texture nga pala ang masarap na luto sa corned beef, yung hindi siya tuyot at meron siyang konting sabaw. Napakasarap nga pala ng corned beef na to dahil meron na siyang chili and garlic. Kaya kahit hindi mo na siya igisa, masarap na siya. Pero kapag ginisa mo, lalo siyang sasarap. Ganito ko nga pala siya niluto. Tapusin mo lang itong video para malaman mo par kung paano ko siya niluto. Ayan paro, napakasarap niyan. Kaya ako sa'yo par. Tingnan mo to. Ayan par, ito na pala yung corned beef. Mabibili mo yan par sa grocery o sa malapit na supermarket. Tingnan mo lang yung pangalan na yan. Ayan par. Ayan, pipagkita ko sa'yo, di ba? Ayan par, nakasum na nga pala para makita mo yung detail, di ba? Ayan o. Bahala ka na par kung gusto mong bilhin yan. Pero sinasabi ko sa'yo par, masarap to. Ilang beses ko na nasubukan to par. Ito par, lulutuin na natin. So bago ka pala magluto par, kailangan i-prepare mo muna lahat na gagamitin mo para hindi ka na hiwa-hiwa habang nagluluto ka. So bago ako magluto, yan, hiwain mo na yung patatas. Nasa iyo par kung gusto mong malaki o maliit, ikaw kasi nagluluto eh. Ikaw magdedesisyon kung ano yung gusto mo. Ayan, ako ganyan lang gusto ko lagi sa patatas. Ayaw ka na masyadong pinang-pino. Kasi parang giniling na yun par. Kapag pinang-pino yun, parang giniling. Ganyan lang dapat nakalagi. Tsaka mas masarap kapag medyo malaki yung patatas. Tapos sa sibuyas naman pa, ganyan lang ang iwa. Gusto mong manipis, gusto mong medyo makapal, bahala ka. Ikaw rin na nagluluto eh. Pero tignan mo, napaka-quality. Meron pang taba-taba ng baka. Diba? Napakasarap ng corned beef na yan par. Ewan, nakasum na par, diba? Ayan par, papainitin muna natin yung kawali. Tapos lalagyan natin ng konti mantika. Ngayon, siyempre habang umiinit yung kawali, pag mainit na, ipiprito muna natin yung patatas. Piprito muna siya par, tapos hindi naman kailangan palambutin sa mantika. So, igigisa-gisa mo lang siya ng ganon. Alu-aluin mo lang siya ng ganyan sa mantika. Parang piniprito-prito mo lang siya muna para. Ayan, binilisan ko na nga pala para baka mainip ka ba nanonood ka. Ganyan mo lang para. Pag medyo nawala na yung pagkasariwa ng patatas, dun mo ilalagay yung mga bawang at sibuyas para. Pero siyempre, hindi pa siya ready niyan. O pag medyo nawala na yung pagkasariwa ng patatas, dyan mo ngayon nilalagay yung bawang. Ayan paro, kung mapapansin mo para yung bawang mayroon pang balat. Kahit hindi mo tanggalin yung balat ng bawang para, usan iiwala yan kapag napirito yung bawang. Eh, nasa iyo par kung gusto mo natanggalin bago may prito. Pero ganyan yung style ko eh. Kanya-kanya lang trip yan par. Ayan, tapos lagay mo yung sibuyas. So, halo-haloin mo lang ganon. Para yung bango ng bawang at bango ng sibuyas is medyo manot. Ngayon, kapag medyo tostado na yung bawang sibuyas, paghaluin mo na ngayon yung patatas. Ayan, ganyan mo lang yan par. Tapos, dun mo ngayon ilalagay yung corned beef. Yan. Yan paro. Quality talaga. Napakaganda. Silalagay mo ganyan par. Diba? Kaya mas masarap talaga yan par kapag ginisa mo. Pero masarap din naman kapag hindi mo siya ginisa. Meron kasi mga corned beef, sabihin na natin hindi masarap kapag hindi ginisa. Ito par kahit hindi mo siya gisa, masarap siya. At siyempre, pag ginisa mo, lalo siyang sasarap. Ayan paro. Napakasarap niyan para lalo na pag almusal. Pag mag-almusal ka, diba? Masarap yan par. Marami namang masarap na corned beef par. Pero para sa akin kasi, kaya hindi ko rin pwedeng walang bahala itong brand na to kasi nga, masarap din to. Pero marami din naman. Kaya ng Del Mundo. Yan, masarap din yon. Kung mapapansin mo sa corned beef na to parte naman, meron pa siyang buo-buo na laman, diba? Talagang bahang-baka yan par. Kaya kapag naluto yan par, sobrang sarap niyan kapag naghalo yung linamnam ng patatas at saka yung bango, yung aroma ng sibuyas, bawang at yung linamnam ng baka par, sobrang sarap kapag nag-blend yan par. Pag naluto mo ng perfect yan par, masarap. Siyempre, para lumabas talaga yung flavor ng baka sa ating ginisa. So, kailangan muna natin siya lagyan ng konting tubig para habang kumukulo siya,
lalabas yung flavor talaga ng baka, yung pagkabaka niya, dun sa mismong sabaw na nilagay natin. Siyempre, kanya-kanya lang ng trip yan, par. Yung iba gusto nila, walang sabaw. Yung iba, sakpo lang. Yung iba, tuyot. Pero ako, par, ganito yung style ko eh. Kanya-kanya ng trip lang. Naglagay ako ng paminta, laurel, asin, tas halu-haluin mo lang yung konti. And then, tatakpan na yan, par. Tatakpan mo lang yan hanggang kumulo, hanggang lumambot yung patatas. Ganun lang yan, par, yung process nun. So, tatakpan ko na ngayon. Papakuluin mo lang yung par mga nasa 30 minutes sa mainang apoy. Huwag mo lakasan baka masunog o matuyo yung ilalim. Ayan par, kung mapapasin mo, tinanggal ko na yung takip. Tsaka, yung patatas, kukuha ka na sample, yan, pipindutin mo sa sansi. Yan, kukuha ka na sample. Nakita mo par, diba, lambot na. Ngayon, siyempre, dahil marami pa sa sabaw. So, patutuin natin ng konti. Yung medyo nagmamantiga siya para masarap yung para. Ayan paro, tignan mo, usok pa lang, ulam na. O, diba? Ayan, natuyo na siya. So, kailangan natin sandukan niya para. Siyempre, gutom na tayo paro, kaya para madalmusal na tayo. Ayan, ganyan lang ang ulam par. Grabe par. Amoy pa lang par. Ang sarap na par, amoy pa lang yun. Paano pa kapag kinain mo na par? Ayan paro, napaka-solido ng pagkakagisa. Yan o. Malasa. Beef na beef. Ayan par, kain na tayo. Wala nang heme-heme yan par. Lantahan na natin yan par. Baka lantahan pa ng iba. Nice. Oh my God! Wow! Stop it. Get some help.